Alam mo ba bro, hindi lagi yung pagiging pogi, mayaman o smooth talker ang tunay na nakakaapekto sa isip ng babae. Minsan, ang mas nakakabaliw sa kanila ay yung mga tinatawag nating forbidden qualities, mga ugali na hindi nila aaminin na gusto nila pero sa loob-loob nila, ito yung dahilan bakit hindi ka nila makalimutan. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 forbidden qualities na nakakagulo ng isip ng babae. At tandaan, hindi ito typical na tips ito. Yung mga bagay na parang bawal, pero sobrang lakas ng dating kapag dala mo ng tama. Unang forbidden quality ay ang tinatawag kong untouchable aura. Ito, yung presence ng lalaki na parang, approachable ka, pero hindi ka basta-basta makukuha. Kung iisipin mo, karamihan ng lalaki, kapag gusto nila ang babae, gagawin nila lahat para mapansin, para makuha yung o. Pero yung lalaking may untouchable aura, hindi ganon. Hindi siya naghahabol, hindi siya nagpapakita ng desperasyon. Ang dating niya, kung nandito ka, ayos. Kung wala, ayos pa rin. Psychologically speaking, bro, ito yung tinatawag na scarcity effect. Kapag alam ng babae na hindi ka madaling makuha, nagiging challenge ka. At alam naman natin, ang utak ng tao, lalo na ng babae, mahilig sa challenge. Ang gusto nila yung parang puzzle na hindi agad nasosolve. Yung parang mystery novel na hindi matapos-tapos. Ngayon, baka isipin mo ibig sabihin nito kailangan mong magpa-hard to get ng pilit. Hindi ganon. Ang tunay na untouchable aura ay nanggagaling sa pagiging kontento sa sarili. Yung tipong hindi mo kailangan ng validation ng iba para maramdaman mong valuable ka. Isipin mo na lang bro, may 2 lalaki. Yung una, laging available. Pag tinext mo ng babae, reply agad. Kahit 10 oras ng gabi. Yung pangalawa, hindi siya rude. Pero hindi rin siya 24/7 nakatutok. Busy siya sa sarili niyang buhay, goals at growth. Sino sa tingin mo ang mas maiisip-isip ng babae bago matulog? Siyempre yung pangalawa. Kasi ang vibe ng untouchable aura ay ganito. Interesado ako sa'yo, pero hindi ka sentro ng mundo ko. At yan ang nakakagulo ng isip ng babae. Kasi sanay sila na sila ang hinahabol. Pero kapag may lalaking hindi agad bumibigay, doon sila lalo nagiging curious. Kaya kung gusto mong dalhin ang aura na ito, tandaan, huwag kang maging OA sa pagpapakita ng feelings at huwag mong gawing priority ang validation. Instead, ipakita mo na may sarili kang mundo na kahit hindi siya kasama, masaya ka pa rin. Yun yung tunay na untouchable. Ang pangalawang forbidden quality ay ang controlled darkness. Ano ibig sabihin nito? Ito yung aura ng lalaki na may bahid ng dark side, pero hindi out of control. Hindi siya yung tipong violent o bastos, pero may mysterious edge na parang may tinatago siyang lalim na hindi madaling basahin ng iba. Psychologically, bro, ito yung tinatawag na shadow integration. Lahat tayo may tinatawag na shadow self, yung mga ugali, instincts o emosyon na hindi natin laging ipinapakita. Pero ang kakaiba dito, ang lalaking may controlled darkness, hindi niya tinatago o itinatanggi yung side na yon. Kaya siyang i-channel sa tamang paraan. Isipin mo, may lalaking sobrang goody two-shoes. Lahat mabait. Lahat, yes. At may lalaking mabait din naman, pero kapag may tumawid sa boundary niya, kaya niyang magsabi ng no. O kapag may taong sumobra, kaya niyang tumayo at ipakita na hindi siya basta uululin. Alin ang mas nakakabaliw sa babae? Siyempre yung pangalawa. Kasi ang controlled darkness, nagbibigay ng sense ng power at danger. At kung may danger, may thrill. At kung may thrill, mas tumatatak ka sa isip ng babae. Pero bro, eto ang catch. Huwag mong gagawing pang-manipula yung dark side. Kasi kapag sobra, magiging toxic ka lang. Ang tunay na controlled darkness ay yung kayang balansehin ang pagiging mabait at pagiging boundary setter. May lambing ka pero may tapang ka ring hindi basta nagagamit, parang lion sa zoo. Nakikita mong kalmado lang siya, pero alam mong kapag ginulo mo, may ilalabas siyang bagsik. At yan ang dahilan kung bakit kahit kalmado siya, lahat ng tao nakatingin pa rin sa kanya. Bro, isa sa pinaka nakakagulo ng isip ng babae ay yung ruthless honesty. Hindi ito yung tipong bastos o walang filter lang ha. Ang ibig sabihin nito ay yung pagiging brutally real ng isang lalaki kahit pa hindi yun ang gusto marinig ng babae. Bakit siya forbidden? Kasi karamihan ng lalaki kapag kaharap ang babae, nagiging people pleaser.
Puro yes, puro sang-ayon, puro sweet talk. Walang masama kung mabait ka, pero alam mo kung ano ang problema. Hindi tumatagos, hindi ka naiiba. Ang babaeng sanay na purihin at laging sabihan ng mga magagandang salita, mas natatandaan niya yung lalaking nagsabi ng totoo kahit masakit. Yung tipong, alam mo hindi bagay sa'yo yung ginagawa mo o kaya kung gusto mo ng respeto, huwag kang umasta na parang kulang ka o masakit sa tenga. Pero bro, guess what? Yun ang tatatak. Psychologically, ang tawag dito ay disruption. Kapag iba ang approach mo kaysa sa nakasanayan ng babae, nababasag yung pattern sa utak nila. At kapag may nabasag, dun sila napapaisip, dun sila naiintriga. Bakit siya ganito? Bakit hindi siya takot magsabi ng totoo? Pero ang key dito bro ay balance. Hindi mo dapat gamitin ang ruthless honesty para lang mang-down. Hindi rin ito excuse para maging rude. Ang tunay na essence nito ay ang pagiging grounded at hindi natatakot na magsabi ng katotohanan kahit na baka hindi ka magustuhan dahil doon. Kasi isipin mo, sino ang mas may dating? Yung lalaking lahat ng bagay sinasang-ayunan lang para safe at walang conflict? O yung lalaking may sariling pananaw, kayang magsabi ng totoo at hindi natitinag kahit hindi magustuhan ng babae ang sagot niya? Siyempre yung pangalawa, kasi doon lumalabas ang masculinity. Doon nakikita ng babae na hindi mo kailangan ng approval niya para lang magstay ka sa sarili mong frame. At bro, sa totoo lang, yun ang dahilan kung bakit nakaka-addict ang mga lalaking brutally honest. Masakit minsan, pero ramdam ng babae na authentic ka. At sa mundong punong-puno ng pretension at fake smiles, ang ruthless honesty ay parang alak mahapdi sa una, pero kapag tumama na, hindi ka na nila malilimutan. Pang-apat bro, isa sa mga pinaka-nakakabaliw sa isip ng babae ay yung tinatawag kong emotional coldness. Hindi ito ibig sabihin na wala kang puso o wala kang pakialam. Ang tunay na meaning nito ay yung kakayahan mong panatilihing kalmado at hindi matitinag kahit anong emosyon ang ibato sa iyo ng babae. Alam mo naman, natural sa babae ang emosyonal, minsan masaya, minsan biglang mainit ang ulo, minsan dramatic. Karaniwan ang mga lalaki sumasabay sa ganitong mood swings. Kapag nagalit si babae, sasabayan ng lalaki ng galit. Kapag naging demanding si babae, mabilis magpaliwanag o magsorry ang lalaki. Pero ang lalaking may emotional coldness, iba. Hindi siya basta natitinag. Psychologically, ito yung tinatawag na emotional control at sa mga mata ng babae, sobrang attractive nun. Kasi ang ibig sabihin, hindi mo hinahayaan na kontrolin ka ng emosyon niya. Instead, ikaw pa rin ang steady ground, ikaw yung bato na kahit anong alon, hindi natitinag. Kung iisipin mo bro, ang lalaking sobrang affected sa drama, mabilis mawala ng respeto. Pero yung lalaking kalmado, steady, at hindi sumasabay sa emosyonal na bagyo ng babae, yun yung nagiging misteryosong figure sa utak nila. Kasi sa loob-loob nila, naiisip nila, bakit hindi siya naapektuhan? Bakit parang ang hirap niyang kontrolin? At doon nagsisimula yung tinatawag na obsession loop. Kapag hindi ka madaling mag-react, mas nagiging curious sila kung ano ba talaga ang nasa isip mo. Kapag hindi ka agad nag-sorry kahit wala ka namang kasalanan, naiisip nila, bakit kaya hindi siya bumibigay? Pero bro, malinaw dapat. Hindi ito pagiging manhid. Hindi ito pagiging walang pakialam. Ang totoong emotional coldness ay yung kaya mong piliin ang battles mo. Alam mong hindi lahat ng away o emosyon ay dapat mong sagutin. Alam mong minsan, ang pinaka-powerful move ay ang pananahimik. Parang chess lang yan. Hindi lahat ng galaw ng kalaban kailangan mong sagutin agad. Minsan, ang pinakamalakas na pihit ay yung hintayin silang maubos sa galaw nila habang ikaw steady lang sa posisyon mo. Kaya kung kaya mong i-develop ang emotional coldness, bro, magiging ibang level ang dating mo. Hindi ka lang basta calm. Magiging tipong lalaki ka na kapag nagagalit siya, mas lalo siyang mahuhulog kasi hindi ka basta natitinag. Panglima bro, isa sa mga pinaka-nakakagulo ng isip ng babae ay yung unapologetic confidence. Hindi ito yung tipong mayabang o nagyayabang ng kung ano meron ka. Ang ibig sabihin nito ay yung klase ng confidence na hindi mo na kailangan pang ipaliwanag o hingi ng permiso ng iba bago ka maging totoo sa sarili mo. Karamihan ng lalaki, kapag kaharap ang babae, naglalagay ng mask. Yung iba sobrang maingat sa kilos. Laging iniisip kung baka hindi niya magustuhan to o baka ma-turn off siya.
Ang ending, hindi sila nagiging authentic, kaya hindi rin sila naiiba sa karamihan. Pero bro, ang lalaking may unapologetic confidence, ibang-iba. Siya yung lalaki na tatayo sa paniniwala niya, kahit iba ang opinyon ng karamihan. Siya yung lalaki na papasok sa kwarto at hindi niya kailangang ipagsigawan ang presence niya, ramdam mo na agad. Ang sekreto dito ay yung pagiging comfortable sa sariling skin. Halimbawa, kung may trip kang hobby na hindi mainstream, hindi mo tinatago para lang magmukhang cool. Kung may pananaw ka sa isang bagay, sinasabi mo ng diretso pero hindi rin bastos. At bro, alam mo bang ayon sa psychology, isa sa pinakamagnetic na trait ng tao ay yung tinatawag na self-assurance. Kapag nakikita ng babae na hindi ka nagsusorry sa pagiging totoo mo, mas lalo silang naguguluhan at na-attract. Kasi sanay sila sa mga lalaking laging bumabawi, laging nag-a-adjust, laging naghihingi ng validation. Pero kapag nakita nilang may lalaki na hindi natitinag, hindi nagsusorry sa kung sino siya, doon sila nababaliw. Pero ito ang importante. Huwag mong ipagkamali ang confidence sa arrogance. Ang arrogant, kailangan laging i-prove na siya ang tama, siya ang magaling, siya ang bida. Pero ang unapologetically confident, chill lang. Hindi niya kailangang ipilit ang sarili niya kasi alam niyang sapat na yung actions at presence niya. Parang ganito bro, isipin mo yung dalawang lalaki. Yung isa, kapag hindi nagustuhan ng babae ang opinyon niya, babawi agad at magsosorry para lang magustuhan ulit. Yung isa, kapag hindi nagustuhan ng babae ang opinyon niya, tatango lang at sasabihing, okay, naiintindihan ko, pero ito pa rin ang pananaw ko. Alin ang mas tatatak sa isip ng babae? Siyempre yung pangalawa, kasi hindi mo siya kinokontrol at hindi mo rin hinahayaan na ikaw ang makontrol. Yan ang dahilan kung bakit forbidden ito. Kasi hindi lahat ng babae openly aaminin na gusto nila ito. Sa totoo lang, may mga babae pang mababad trip sa'yo sa una. Pero sa ilalim ng lahat ng yon, curious sila, fascinated sila. At yun yung dahilan kung bakit hindi ka nila basta makakalimutan. Panganim bro, unshakable confidence. Kung may isang bagay na halos lahat ng babae secretly gustong-gusto sa isang lalaki, ito yung confidence na hindi natitinag. Ibang level kasi kapag ang isang lalaki steady at kampante kahit saan mo ilagay. Hindi ibig sabihin nagyayabang ka o maingay ka sa tropa. Hindi rin ito tungkol sa pagiging arrogant o feeling superior. Ang tunay na confidence bro ay tahimik pero ramdam ng lahat. Ang confident na lalaki ay hindi madaling ma-offend. Hindi siya nanginginig kapag may mas guwapo, mas mayaman o mas matalino sa paligid. Hindi siya nagko-compare dahil alam niya ang value niya. Kapag kausap niya ang babae, hindi siya nag-overthink kung tama ba yung joke niya o kung okay ba yung sagot niya. Wala siyang please like me energy. Instead, ang vibe niya ay parang okay lang kung gusto mo ako, okay din kung hindi. Buo pa rin ako. At dito natataranta ang babae. Bakit? Kasi karamihan ng lalaki ay insecure. Kadalasan, nagre-react agad, nagsiselos agad o nagiging defensive agad. Pero kapag nakita ng babae na ikaw steady lang, parang hindi ka madaling matibag, doon sila mas lalo na attract. Kasi ang isang babae ay instinctively naghahanap ng lalaki na kaya siyang ipagtanggol at kaya ring ipaglaban ang sarili niya sa mundo. Ngayon, paano ba nadidevelop ang unshakable confidence? Hindi ito instant. Hindi rin ito peke-peke lang. Hindi mo kayang magpanggap na confident ng matagal. Ang sikreto ay nasa tatlong bagay: self-awareness, competence at experience. Self-awareness. Kilala mo sarili mo, strengths at weaknesses mo. Hindi ka nabibigla kapag may nag-call out sa'yo kasi tanggap mo na. Competence. May alam ka, may skills ka, may ginagawa kang tama sa buhay. Confidence grows kapag meron kang pinaghirapan. Experience. Mas maraming beses kang nag-fail at bumangon, mas hindi ka natitinag. Kasi alam mong kahit ano mangyari, kaya mong makasurvive. At dito papasok yung mysterious effect. Kapag confident ka, hindi mo na kailangang habulin ng babae. Ang mga babae mismo ang magtataka kung bakit iba aura mo, bakit steady ka, at bakit parang may alam ka na hindi nila alam. That curiosity pulls them closer. Sa madaling salita bro, confidence is silent, insecurities are loud. Kung kaya mong maglakad sa mundo na hindi nagpapakitang kailangan ko ng approval, dun ka nagiging magnetic sa mata ng babae. At ito ang dahilan kung bakit unshakable confidence ay isa sa mga pinaka-forbidden, pinaka-undeniable na qualities na nagugulo ang isip nila. Pangpito bro, ruthless independence.
Ito na yung huling forbidden quality, bro. At masasabi kong ito ang pinaka-crucial sa lahat. Ruthless independence. Ano ibig sabihin nito? Simple. Ikaw yung tipong lalaki na kahit gaano mo kamahal ang isang babae, hindi mo ibinibigay ang buong identity mo sa kanya. Hindi mo siya ginagawang mundo mo. May sarili kang landas, sariling mission, at sariling buhay na hindi nakadepende sa approval niya. Karamihan ng lalaki, once na pumasok sa relasyon, unti-unting nawawala yung sariling pagkatao nila. Lahat nakaikot sa babae. Oras, plano, decision-making, pati happiness. Doon nagkakamali ang marami kasi ang babae, kahit sabihin niyang gusto niyang maging priority, deep inside mas naa-attract siya sa lalaking may sariling backbone. Yung tipong I want you, but I don't need you. At dito nagiging ruthless yung independence. Hindi ito pagiging selfish o walang pake. Ang ibig sabihin lang, alam mong kaya mong mabuhay, mag-thrive, at maging masaya kahit wala siya. At kung sakali mang dumating yung punto na iiwan ka niya, hindi ka babagsak at hindi ka magmamakaawa. Alam mong babangon ka at tutuloy pa rin sa mission mo. Para sa babae, ito ang pinakabaliw na quality. Kasi karamihan sa kanila sanay na kapag gusto sila ng isang lalaki, nagiging dependent ito. Pero kapag ikaw iba, kapag hindi ka kayang kontrolin ng kanyang beauty, ng kanyang mood swings, o ng kanyang atensyon, doon siya lalong na-obsess. Kasi ramdam niyang hindi ka ordinaryong lalaki. Paano ba nade-develop ang ruthless independence? 1. Have a mission bigger than her. Kung wala kang passion o goal sa buhay, automatic magiging sentro siya ng mundo mo. Delikado yun. 2. Be comfortable with solitude. Dapat kaya mong maging masaya mag-isa, kaya mong mag-dinner mag-isa, kaya mong mag-travel o mag-workout nang hindi naghahanap ng validation. 3. Detach from outcomes. Hindi lahat ng relasyon tatagal. At kapag natutunan mong tanggapin yon, mas nagiging malakas ka. Sa ganitong mindset, hindi ka nagmamadali, hindi ka natatakot mawalan, at hindi ka natitinag sa drama. Ikaw yung tipong lalaki na, kahit gustong-gusto ka ng babae, lagi siyang may kaba na baka mawala ka kasi hindi ka nakatali sa kanya. At ironically, bro, yun mismo ang dahilan kung bakit mas lalo siyang kumakapit. Kung iisipin mo, ruthless independence is the ultimate forbidden quality. Dahil kapag na-master mo ito, hindi ka lang nagiging attractive, nagiging untouchable ka. Kung nandito ka pa hanggang dulo, ibig sabihin may napulot ka talaga sa video na to. At bro, malaking bagay yan. Kasi hindi lahat ng lalaki naglalaan ng oras para pag-aralan ng sarili, ang psychology ng babae, at kung paano maging mas solid na tao. Ikaw, pinili mong mag-invest ng oras dito, at yan na agad ang edge mo kumpara sa karamihan. Ngayon, kung sa tingin mo may value itong mga forbidden qualities na shinare ko, simple lang ang hinihingi ko kapalit. I-like mo ang video na to, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell. Bakit? Kasi every time na may bago akong upload, gusto kong ikaw ang unang makaalam. Hindi lang ito basta entertainment, para itong series of lessons na pwede mong dalhin sa real life. Isipin mo, bawat video dagdag armas para sa mindset mo. Habang yung iba paulit-ulit na naliligaw, ikaw nag-u-upgrade. At kung gusto mong mas marami pang lalaki ang matulungan, mas marami pang kapatid natin ng ma-educate, isang simpleng share lang sa tropa mo, malaking bagay na. Palay mo, yung isang kaibigan mo na laging broken-hearted dito makahanap ng clarity. O kaya yung barkada mong mabait, pero laging naiiwan, dito matututo kung paano tumayo ng mas matatag. At bro, seryoso ako dito. Huwag mong hayaan na maging passive viewer ka lang. Kung may tumama sa iyo na idea sa mga forbidden qualities, i-comment mo dito sa baba. Sabihin mo kung alin sa pitong yun ang pinaka-relevant sa iyo ngayon. Hindi lang ito para makipag-usap ka sa akin, kundi para makita rin ng ibang nanonood na hindi sila nag-iisa sa journey na to. Kasi minsan, isang comment lang ng ibang tao pwede nang maging inspirasyon ng iba. At tandaan mo, lahat ng to, hindi para gawing laro ang babae, hindi para manipulahin siya. Ang totoong dahilan kung bakit natin pinag-uusapan, ito ay para maging mas buo ka bilang lalaki. Kapag naging mas buo ka, mas malinaw ang isip mo, mas kalmado ang kilos mo, at mas grounded ka sa sarili mo. Doon ka nagiging attract. Hindi dahil pinipilit mong maging iba, kundi dahil natural mong nilalabas yung best version mo sa ito. Kaya bro, kung gusto mo pang lumalim dito, kung gusto mo hindi ka lang basta informed, kundi transformed, like mo ang video, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell
at mas eye-opening kaysa rito. Hindi ko sasabihin kung ano yung susunod, pero siguradong may matututunan sila.